Patuloy na pinatutunayan ni Kim Chiu na walang anumang kanigahan ang kayang makasira sa kanyang charm at kasikatan dahil mas lalo pa raw siyang nagsashine sa tuwing nababatikos. Kamakailan lamang nga ay naging usap-usapan online ang Chinita Princess matapos dumalo sa isang star-studded night event kung saan siya ang nangunang nag-trending sa social media. Para sa kanyang supporters, malinaw itong patunay na habang dumarami ang bashers, mas lalo naman tumitibay ang relevance, beauty at star power ni Kim. Ayan, tingnan mo naman Ang ganda ng gown. Sobrang, sabi nga ni Ate Carmen, grabe ang ganda ng gown niya. At saka bagay rin sa kanya ng katali ang buhok, no? Kasama niya dyan din, parang nag-host din dyan si Nakita ko si Rufa May Quinto, pareho sila ng kulay ng gown. Ayan. Talbog, di ba? Talagang nag-shine daw talaga siya. Talagang yung mga taong nandoon, according sa kanila, nung makita nila si Kim, talagang napaano sila. Wow! Wow! Ang ganda, ang sexy, parang pero ang ganda bagay sa kanya, parang ang linis-linis siya, ang sexy, di ba? Flawless! Kaya na-inlove niya si Paolo. Isa nga Di siya ba, sa Ate Carmen at Marcelita? isa siya sa mga magagandang bihisan talaga na artista kasi ang ganda-ganda ng shoulder niya. Yung shoulder niya talaga pang model, broad. Yung shoulder mo hindi kasi baksak. Ako hindi ako meron akong frozen shoulder. Frozen, soldier ba yun? Shoulder? Shoulder. Ano yun? Oo, yun. Sabi sa akin ng Hindi ka nagbasa sa frozen akin. kasi nagagalaw mo. Hindi, sabi, meron ka dito gumaganon-ganon, sabi, frozen daw. Ibabad mo lang sa tubig yan, mawawala. Kasi binagit mo yung shoulder, kaya yan, sinabi ko nga, meron na kong Ibabad mo nga lang yan sa tubig, mawawala. Pero si Kim Chiu, di ba? Tama Oo. nga. Talagang, kasi, Kim Chiu, eto, kung hindi ka pinapansin ng mga tao, kung hindi ka binabas, ibig sabihin, hindi ka na relevance, diba? So, okay lang, mas lalo ka nagpapatatag din. Sikat na sikat ka pa rin kahit anong gawin nila, diba? Kasi In diba, fairness. lalong-lalo na itong latest, diba? Ito may isang vlogger talaga, na na hindi ko Kamag-anak napapangalan. daw? Kamag-anak daw ni Paolo Diyos ko, Abilino. Kristo. At pinayuhan pa si Paolo na wag tuluyan. Sana hindi daw makatuluyan si Kim kasi ganyan-ganyan. Kasi ganyan-ganyan. Kasi iba yung diba, yung kanyang political ko. Ayun, Yes. iba ang kanyang political color at saka maraming nag-react dun sa naging post ni Kim Chiu. Kaya yung mga fanay talaga sobrang pinagtatanggol nila si Kim. At si Kim naman ay lang naman siya, deadma lang naman siya. At saka firm talaga siya na parang katulad nga ng sabi ni Jody Santa Maria, bago naman maging artista sila, citizen muna sila ng bansa. So ibig sabihin lamang ay gusto lang nilang ipahayag yung kanilang nararamdaman. Correct. At, So freedom nila yon, diba? Yes. May Freedom of speech. Freedom of speech. Pero na nga sabi nga ng iba, di ba? Ay, hindi mo nakatapos siya, kinukumpara siya, di ba? Sa iba na nakatapos ng pag-aaral. Correct. Sagot tuloy ng mga ibang mga netizens, lalo yung mga fan ni Kim Chiu, mga supporters, mga nagmamansa. O gusto ko na rin hindi makatapos ng pag-aaral. Dahil eto, kita mo, super yaman ako, successful. Pero syempre, hindi naman natin inaan na wag magtapos ng pag-aaral ng isang tao kasi maganda pa rin yung nakatapos, di ba? Kaya lang si Kim Chiu, syempre, nagtrabaho siya para sa kanyang pamilya. Pero hindi sa gabay yung hindi nakatapos. Pero in fairness, may utak rin naman si Kim Chiu para sabihin na, sabi ng isang girlita, I doubt kung kamag-anak siya ni Paulo, di ba? Hindi naman natin alam, syempre. Oo. Pero kung kamag-anak man, kung halimbawa man kamag-anak, huwag naman sanang ganunin si Kim Chiu. Kita nyo, nasa na ba si Kim Chiu? Ayun, nasa rurok ng tagumpay, di At ba? ang ganda ng gown, sabi ni Ate Carmen. Hindi, in fairness, ang ganda ng bagay yun sa akin, Ate Carmen. Talbot. Maraming netizens ang napapansin na habang dumarami ang intriga at batikos kay Kim Chiu, mas lalo naman siyang nagiging blooming at confident sa kanyang career at personal image. Sa showbiz kasi, hindi maiwasan ang mga bashers at mga taong pilit naghahanap ng mali. Pero minsan ang pinakamagandang resback ay ang patuloy na pag-angat at pagiging unbothered. Kapansin-pansin na sa halip na maapektuhan ng todo, mas naging graceful si Kim sa pagharap sa negativity. Marami ring supporters ang humahanga dahil hindi siya madaling matinag. Imbes na pumatol sa lahat ng intriga, mas nakikita siyang focused sa trabaho, endorsements, hosting at projects. Iyon ang dahilan kung bakit lalo siyang tumatatak bilang isa sa mga pinakamatatag na artista sa industriya. May mga tao talagang habang sinusubukang hilahin pababa, lalo pang tumitibay at gumaganda ang aura. Sa kaso ni Kim, parang mas lumalabas ang kanyang confidence, positivity, at pagiging classy sa bawat pagsubok. Hindi lang physical beauty ang napapansin ng fans, kundi pati emotional strength at maturity niya.
Isa rin siguro sa dahilan kung bakit marami pa ring nagmamahal kay Kim ay dahil relatable siya. Dumaan siya sa maraming kontrobersya at criticism noon pa man, pero napatunayan niyang kaya niyang bumangon at magpatuloy. Kaya para sa fans, inspiring makita na kahit may mga naninira, hindi niya hinahayaang kontrolin ng negativity ang buhay niya. Dagdag pa rito, mas lumalakas din ang suporta ng fandom at casual viewers dahil nakikita nilang mas pinipili ni Kim ang professionalism kaysa patulan ng gulo. Sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang hate online, malaking bagay ang marunong magdala ng sarili ng may dignidad. Sa huli, parang mas lalo lamang nagsishine si Kim Chiu habang dumarami ang pagsubok. Minsan talaga, kapag mas maraming bumabatikos, mas lalong lumalabas ang tunay na lakas at ganda ng isang tao, inside and out. Sa tingin ko, ipinapakita lang ng sitwasyong ito kung gaano katatag si Kim Chiu bilang artista at bilang tao. Sa dami ng intriga at pamimintas na ibinabato sa kanya, marami ang nag-aakalang hihina siya o mawawala ang ningning niya sa industriya. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Mas lalo siyang nagiging blooming, confident at successful. Sa showbiz, normal na may bashers at critics, lalo na kapag sikat at laging napapansin ang isang celebrity. Kapag mataas ang kasikatan, mas maraming mata ang nakatingin at mas maraming opinyon ang lumalabas. Pero ang mahalaga ay kung paano mo haharapin ang mga negatibong iyon. Sa kaso ni Kim, mukhang mas pinili niyang ituon ang energy niya sa trabaho, self-growth at positivity kaysa makipagbangayan. Nakakabilib din dahil hindi madaling manatiling kalmado kapag paulit-ulit kang pinupuna online. Pero si Kim, sa halip na magpatalo sa negativity, parang mas lalo pa niyang pinapatunayan ang sarili. Kaya marami ring fans ang lalong humahanga sa kanya dahil nakikita nilang hindi lang siya maganda, kundi matibay din ang personalidad niya. Isa pang napapansin ng marami ay habang may mga naninira, lalo naman siyang tinatangkilik. Mas dumarami ang supporters, endorsements at opportunities niya. Madalas kasi, ang taong may tunay na star power ay hindi basta natitinag ng intriga. Sa halip, ginagamit nila iyon bilang motivation para mas pagbutihin pa ang ginagawa nila. May punto rin na kapag mas pinipilit sirain ng isang tao, pero nananatili siyang maayos at successful, mas lalong lumalabas ang admiration ng publiko. Nakikita ng tao kung sino ang classy humarap sa issue at kung sino ang nagpapadala sa negativity. Sa kabuuan, ang balitang ito ay parang patunay na hindi lahat ng paninira ay nakakabagsak. Minsan, lalo lamang nitong pinapalakas ang isang tao. At sa ngayon, mukhang iyon ang nangyayari kay Kim Chiu. Habang may bashers, mas lalo naman siyang nagsishine at minamahal ng marami. Ang balitang, mas lalong nagbabloom si Kim Chiu kahit pilit sinisiraan, ay talagang maraming mapapaisip dahil malinaw na ipinapakita nito kung paano hinaharap ng isang tao ang matinding pressure ng showbiz at social media. Sa panahon ngayon, napakadaling husgahan ng isang artista. Isang maliit na issue lang, pwede nang lumaki online dahil sa dami ng opinyon ng netizens. Pero sa kabila nito, kapansin-pansin na parang mas lalo pang lumalakas ang aura at presence ni Kim habang may mga taong pilit siyang hinihila pababa. Nakakabilib kasi imbes na mawalan siya ng confidence, parang mas lalo pa siyang nagiging composed at graceful. Hindi biro ang paulit-ulit na mabash, pagtawanan o gawan ng intriga lalo na kapag public figure ka. Maraming tao ang madaling maapektuhan emotionally kapag nakaririnig ng masakit na salita. Pero kay Kim, parang natutunan niyang gawing inspirasyon ang negativity kaysa hayaang sirain siya nito. Yun siguro ang isa sa dahilan kung bakit marami pa ring humahanga at sumusuporta sa kanya hanggang ngayon. Isa rin sa maganda sa nakikitang publiko ay hindi siya nawawala sa focus. Sa halip na puro patol sa issue, mas nakikita siyang busy sa trabaho, events, endorsements, hosting at iba't ibang projects. Doon makikita na mas pinipili niyang mag-grow kaysa makisawsaw sa toxic na gulo online. At sa totoo lang, mas malakas dating ng isang tao kapag tahimik siyang umaangat kaysa yung sobra ang pakikipag-away sa bashers. May mga tao rin talagang habang sinusubukang siraan, mas lalo namang pinagpapala. Sa kaso ni Kim, parang bawat issue na dumadaan ay lalo lang nagpapakita kung gaano siya katatag. Habang may mga kritiko, mas lalo namang lumalawak ang suporta ng fans at casual viewers. Kasi nakikita ng tao kung sino yung totoong naninindigan at marunong magdala ng sarili sa gitna ng intriga. Marami ring humahanga sa positivity niya. Sa dami ng pinagdaanan niya sa showbiz, pwede naman siyang maging bitter o mawala ng gana. Pero parang mas pinipili niyang maging masaya at professional.
Kaya tuloy mas nagiging inspiring siya sa ibang tao. Lalo na sa mga nakakaranas din ng criticism sa sariling buhay. Nagiging mensahe niya na hindi mo kailangang patulan lahat ng negatibong salita para patunayan ang halaga mo. Isa pa, hindi may kakaila na may natural na charisma talaga si Kim Chiu. Kaya kahit anong issue ang ibato sa kanya, bumabalik pa rin ang atensyon ng tao sa kanyang trabaho, personality, at magandang samahan niya sa mga supporters. Kapag ang isang artista ay may tunay na koneksyon sa publiko, mahirap yung basta mabura ng intriga lamang. Sa tingin ko rin, may epekto ang maturity niya na ngayon kumpara noon. Mas kalmado siya sa interviews, mas maingat magsalita at mas classy humarap sa kontrobersya. Kitang-kita ng publiko na mas lumalim ang kanyang pag-intindi sa buhay showbiz. At minsan, ang ganitong growth ang dahilan kung bakit mas lalo siyang nagiging attractive sa paningin ng tao. Hindi lang dahil sa physical appearance, kundi dahil sa confidence at inner strength. Sa huli, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa pagiging blooming ni Kim. Mas malalim pa rito ang mensahe na ang paninira ay hindi laging nakakabagsak. Minsan, ito pa ang nagiging dahilan para mas lumabas ang tunay na lakas, ganda at tibay ng isang tao. At sa ngayon, parang iyon mismo ang nangyayari kay Kim Chiu. Habang may mga nagdududa at bumabatikos, mas lalo naman siyang nagiging matatag, successful at minamahal ng marami. Isa pang maaaring may dagdag sa balitang ito ay ipinapakita rin nito kung gaano kalakas ang loyal fanbase ni Kim Chiusa. Tuwing may issue o negatibong balita tungkol sa kanya, kapansin-pansin na mas lalo siyang ipinagtatanggol at sinusuportahan ng kanyang fans. Ibig sabihin, hindi lang basta kasikatan ang meron siya, kundi tunay na koneksyon sa mga taong sumusubaybay sa kanya sa loob ng maraming taon. Makikita rin na habang may mga naninira, mas lalo namang tumataas ang interes ng publiko sa kanya. Sa entertainment industry, malaking bagay ang relevance at si Kim ay nananatiling usap-usapan dahil bukod sa talento niya, marunong din siyang mag-handle ng pressure at intriga. Hindi lahat ng artista kayang manatiling matatag kapag sunod-sunod ang criticism, kaya marami ang mas lalong humahanga sa kanya. Dagdag pa rito, maraming netizens ang naniniwala na ang pagiging blooming ng isang tao ay hindi lang nakikita sa physical appearance, kundi sa energy at outlook niya sa buhay. Kapag masaya, peaceful at fulfilled ang isang tao, natural na lumalabas iyon sa aura niya. Kaya para sa marami, parang mas lalong gumaganda si Kim dahil mas confident at emotionally strong siya ngayon. May mga observers din na nagsasabing mas naging mature siya sa paraan ng pagharap sa bashers at kontrobersya. Noon, maaring mas emotional o mas reactive ang dating niya sa ilang issues. Pero ngayon mas controlled, kalmado at professional ang approach niya. Yon ang isa sa mga senyales ng growth bilang celebrity at bilang tao. Isa rin sa magandang punto rito ay nagiging inspirasyon siya sa maraming tao na nakakaranas din ng criticism sa sariling buhay. Ang mensahe na pwedeng makuha rito ay hindi mo kailangang sirain ang sarili mo dahil lang sa opinyon ng ibang tao. Minsan, ang pinakamagandang sagot ay ang magpatuloy, mag-improve, at hayaan ang success at happiness mo ang magsalita. At habang patuloy na pinag-uusapan si Kim Chiu, lalong nakikita ng publiko na ang tunay na lakas ng isang artista ay hindi lang nasusukat sa kasikatan, kundi sa kakayahan niyang manatiling matatag, graceful, at positibo sa gitna ng intriga at negativity.